Hello mga Spooky Dolls! So today ang ating ika-28 na night para po sa kwentong katatakutan sa Pasko. So ayan, malapit na talaga yung New Year. So Happy New Year po sa inyong lahat. Anyway, magbasa na po tayo ng ating kwento para po sa gabing ito. Maagang gumising si Jessie upang maghanda ng almusal para sa kanyang dalawang anak na sila Andre at Annie. Hindi niya alam kung paano mag-uumpisa dahil sa matagal niya na itong hindi ginagawa. Bigla kasing umalis ang kanyang maid at kahit na anong pilit niyang makakuha ulit sa agency, hindi na siya pinapahintulutan. Mag-alas 5 na ng umaga pero hindi pa rin bumabangon ang kanyang mga anak, kaya naman inakyat niya na ang mga ito sa kwarto upang gisingin. Para naka-fast forward yung oras, hindi niya akalain na malilate na siya sa opisina. Halos 14 years na siya nagtatrabaho sa isang jewelry company at halos lahat ng designs niya nakuha na sa ibang bansa. Kahit na lagpas 40 years old na, maganda pa rin itong si Jessie. Dalawa na rin yung kanyang anak pero sexy pa rin siya. Kanyang happy-go-lucky na asawang si Dennis ay isang freelance architect. Kadalasan lang itong nasa bahay at doon niya ginagawa ang mga projects niya. May edad na rin si Dennis at hindi na masyadong makakilos dahil sa injury nito mula nang maglaro ng golf. Kakatapos lamang magkape ni Jessie nang saktong dumating ang school bus ng mga bata. Doon pa lamang bumangon si Dennis at nagtimpla ng kape. Han, pwede bang ikaw na muna yung mag-grocery mamaya? Gagabihin kasi ako sa meeting kaya sure akong hindi ko na yun magagawa. Hindi ko naman maabot ang gising yung mga bata. Pakiusap ni Jessie sa kanyang kabiyak. Okay, pero sana bago ka umalis. Mula sa likuran, niyakap ni Dennis yung asawa, sabay hima sa braso nito. Hay nako, wala na akong bertud. Umaga pa lang iubos na talaga yung energy ko. Hindi ko nga talaga maintindihan kung bakit umalis tong si Gina. Samantalang lahat naman ay binibigay sa kanya. Sabi nito, habang pilit na kumakalas mula sa pagkakayakap ng asawa. O siya, aalis na ako. Baka malate pa ako sa opisina. Sabi ni Jessie, saka hinalikan ng pisngi ng asawa. Pagdating sa opisina, tinawagan ulit ni Jessie ang agency at nakiusap na kung maaari bigyan na sila ng kasambahay para hindi siya mahirapan sa umaga. Nagsabi naman yung agency na may paparating na maid at yun ang kagad na ibibigay sa kanya. Kinabukasan, kamunti ka nang malate si Jessie sa opisina. Tinanghali kasi siya ng gising at binadiin na lang yung mga gawaing bahay upang makaabot lang. Lumapit ang kanyang sekretarya at sinabing tumawag yung agency para sabihing may pupuntang maid sa bahay nito mamayang tanghali. Nung mag-lunch break, tumawag siya sa kanilang bahay upang alamin kung may dumating na nga bang maid. Sinabi naman ng kanyang mister na may babaeng dumating nga ng pangalan ay Mildred. Pinadala raw siya ng agency. Okay naman daw ito nung in-interview ng kanyang asawa na siyang kinatuwa ni Jessie. Late nang nakauwi si Jessie pero gising pa rin si Mildred at nagtutupi ng mga damit. Pinakilala niya ang sarili at nagpatimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Taga saan ka, Mildred? Tanong ni Jessie sa kanyang kasambahay. Ormoc po. Ang mga magulang ko po ay taga Cebu, pero sa hirap po kasi ng buhay, doon po sila lumipat ng Ormoc. Doon naging mangingisda yung tatay ko. Sagot ng kasambahay. May tsura si Mildred. Nakapusod ang itim na buhok, medyo morena ang kanyang kulay at balingkirita ng katawan. Maganda yung samahan nila ni Mildred. Nagustuhan niya ang pagiging masipag ng kasambahay at nagustuhan din ng kanyang dalawang anak ang ugali nito. Si Dennis naman ay nakabalik na sa paglalaro ng golf ay wala rin naman maireklamo sa kanya. Total weekend naman, inimbita ni Jessie ang kaibigan at kapitbahay nilang si Kelly, pati yung anak nitong babae, na mananghalian sa kanila. Naghain ng iba't ibang putay si Mildred. Estopado, aras alacabana, at saka sinigang na ulo ng tuna. Namangha ang lahat sa sarap ng mga luto niya. Giliw na giliw si Jessie sa pagkain at sinabing magdadala siya ng luto ng kasambahay kapag may handaan sa kanilang opisina.
Pagkatapos kumain, nagpunta ang dalawa sa sala samantalang ang kanilang mga anak ay nagtungo sa kwarto ni Annie. Jess, bakit naka-long sleeve yung maid mo? Ubod ng init dito sa bahay mo. Puna ni Kelly dun sa kasambahay. Ewan ko ba, kamakailan lang yan. Maybe para hindi madumihan yung kanyang braso kapag nagluluto. Kibit-balikat na sabi naman ni Jessie. Pero okay naman siya. Imagine nakakapag-relax na si Dennis kapag linggo. Sa bagay, halos everyday relax siya dahil walang ginagawa. Sabi ni Kelly sa kanyang kaibigan. Kelly naman, huwag ka naman masyadong mapanuri diyan kay Dennis. Alam mo naman magsi-16 na yun sa November. Give him a break. Pagtatanggol ni Jessie sa kanyang asawa. Sa bagay, now back to your new maid. Okay naman siya. Ang ayos ng bahay ninyo. Makintab yung marmol at walang ali-alikabok dito sa mga gamit. Hindi tulad ni Gina noon na lagi na nga nakasimangot parang aburido sa buhay. Komento ni Kelly. Pero, may napapansin ka ba? Dagdag pa nito. Oh, ano na naman yun? Tanong ni Jessie sa kanyang kaibigan. May pagkakahawi siya kay Gina para silang magkamag-anak. Sabi ni Kelly kay Jessie. Ha? Hindi ah. Baka namamalikmata ka lang. Tugon ni Jessie. Kung sa bagay, si Gina kasi parang hindi naliligo at palasagot. Puna ni Kelly habang umiinom ng juice. Ay nako, hayaan mo na yon. Past tense na nga yun, diba? Sagot naman ni Jessie. Ilang linggo nang nakakalipas at walang paltos ang ganda ng trabaho ni Mildred sa kanilang bahay. Dahil dito, napagpasya nilang bilhan ng damit at uniforme yung kasambahay para maayos naman ang itsura nito kapag lalabas ng bahay o kaya subdivision. Akmang kakatukin niya na yung pintuan ng kwarto ni Mildred nang marinig niya parang may kausap ito sa loob. Inisip niyang baka may kausap ito sa cellphone pero sa pagkakatanda niya, wala ito kahit na anong gadget. Kumatok na siya at agad naman siyang pinabuksan ni Mildred. Sa laki na kasyang-kasya lang ang mukha nito. Pilit na sinisilip ni Jessie ang loob ng kanyang kwarto pero hinaharangan ni Mildred ang amo. May kausap ka ba sa cellphone? May problema ba sa inyo? Tanong ng amo sa kanyang kasambahay. Wala naman po akong cellphone. Saka wala po akong kausap. Malapit na nga po akong makatulog eh. Tugon sa kanya ni Mildred. Ganun ba? O eto nga pala yung mga bagong damit mo. Binili ko para sa'yo. May namoy si Jessie na parang usok ng kamangyan, pati kandila. Ay, salamat po, ma'am. Kinuha ni Mildred yung mga damit at doon napansin ni Jessie na nangingitim yung mga kamay na kasambahay. Oh, napating yan Mildred. Napasok ka? Nag-aalalang tanong ni Jessie sa kanyang kasambahay. Ay, hindi po. Sige po, ma'am. Inaantok na po kasi ako eh. Parang medyo nahintatakutan na sabi ni Mildred. Okay. Sige. Sinara niya na yung pinto at nagkunwaring pinatulog ang mga paa na palis na. Pero pinakinggan niyang mabuti ang pag-uusap sa loob ng kwarto. Sinabi ko na sa iyo eh. Makakahalata siya. Sabi ni Mildred. Alam mo naman na matinik yan si Ma'am Jessie. Baka mahuli na tayo sa susunod. Hindi pa tayo handa. Laking pagtataka ni Jessie dahil isang boses lang yung kanyang naririnig. Inisip niya tuloy na baka may tililing ang kanyang maid. Kinakausap itong kanyang sarili. Maagang dumating si Jessie at agad na tinawag si Mildred upang magluto na ng hapunan. Habang hinihintay yung kasambahay, binuksan niya ang freezer at namangha siya sa dami ng laman nito. Napansin niyang sariwa pa yung mga binili niya at may mga labels din ang bawat plastic. Kinuha niyang plastic na may nakasulat na panlaga at dinala sa lababo. Maya-maya lang, nakita niya si Mildred na palabas ng maid's room at inaayos pa ang kanyang buhok. Tinignan siya ng masama ni Jessie at sinabihang magluto na para maaga makakain ng hapunan. Umakyat si Jessie sa itaas upang i-check ang mga anak. Napansin niya si Dennis na papasok sa kanilang kwarto at tinanong ito kung saan ito nanggaling.
Sumagot naman si Dennis na may inayos lang siya sa likod ng bahay. Makalipas ang 1 oras, may mainit na sabaw na nakahain sa mesa. Tinikman niya ito at kinatuwa ang pagkakaluto ni Mildred. Agad niya pinatawag ang lahat upang kumain na ng hapunan. Habang kumakain, hindi niya pinapansin si Dennis dahil baka may masabi na lang siya na mauwi na lamang sa argumento. Dumating ang araw ng linggo. Excited na gumising si Jessie para mag-request kay Mildred na magluto ng mga espesyal na putahe. May announcement kasi siya sa kanilang pamilya kaya gusto niyang maayos ang lahat. Pilit niyang tinatawagan si Kelly pero hindi makontak ang kanyang cellphone. Siguro natuloy na sila sa Batangas upang magbakasyon. Amoy na ni Jessie ang mga niluluto ni Mildred kaya naman sumilip siya sa kusina at nakita nag-iihaw ito ng barbecue at maraming pinapakuluan sa kaldero. Pagdating ng tanghali, nakita ni Jessie na nakahain na ang mga pagkain sa mesa. Nakita niyang may barbecue, mechado, estopado, sinigang at humba. Parang piyesta sa kanila sa dami ng kanilang mga handa. Nang okay ng lahat, tinawag niya na ang 2 anak at ang asawa. Habang kumakain, hindi napigilan ni Jessie na ang magkomento sa luto ng kasambahay. "Mildred, ang sarap nitong mechado. Saan ba ito natutunang lutuin?" Tanong ni Jessie habang sumusubo ng kanin. Sa lola ko po. Magaling po talaga siya magluto. Tinuruan niya ako sa kusina. Proud na sagot ng dalaga. Nabusog ang lahat sa mga hinanda ni Mildred. Ang mga bata ay nagpasukan na sa kanilang mga kwarto habang si Jessie naman ay nagstay sa living room hanggang sa unti-unting nakatulog. Naramdaman niya na tila may pumipigil sa kanyang mga kamay. Unti-unti lang minulat ang kanyang mga mata at nakitang halos magdugo ng kanyang mga kamay, makakalas lang sa pagkakatali. Kasalukuyang siya nakagapo sa silya katapat si Dennis na wala na ring malay. Narinig din niya ang 2 anak na sumisigaw sa kwarto hanggang sa biglang tumahimik ng mga ito. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Alam niyang may nangyayaring masama sa dalawa. Nakita niyang bumaba sa hagdan si Mildred na suot ang kanyang mamahaling damit, pati mga alahas. Pagkadating niya sa dulo ng hagdan, sumenya siya na parang may tinatawag. Pangiti-ngiti siya habang sinasabi ang ginawa sa 2 amo. Kahit na nakabusal ang kanyang bibig, matatalim na tingin ang pinakawalan niya patungo kay Mildred. Ate, handa ka na ba sa pagiganti natin sa kanila? Tanong ni Mildred sa kawalan. Inalis niyang busal ng babaeng amo. Tumawa ng malakas at pumunta sa kusina. "Ano bang gagawin mo sa amin? Nasaan yung mga anak ko?" Sigaw ni Jessie habang pilit na kumakawala mula sa kanyang pagkakatali. Isang nangingitim na hita ng babae ang nilagay ni Mildred sa mesa. Nang makita yun ni Jessie, nalaki ang kanyang mga mata at nabalot ng takot ang kanyang muka. Dito na nagising si Dennis at ganoon na lang din ang pagkagulat niya na makita niya ito. Masarap ba si Kelly? Tanong ni Mildred kay Jessie. Kinuha niya sa mesa ang pinakamalaking kutsilyo sa kanilapitan yung amo. Tinutok niya sa mukha nito ang dulo ng kutsilyo saka pinaglaruan. Doon na kinuwento ni Mildred kung paano niya pinatay si Kelly. Nang minsan maiwan ni Jessie ang kanyang cellphone sa mesa ng foyer, tinext ni Mildred si Kelly upang papuntahin sa kanila at doon mananghalian. Nag-reply naman si Kelly at nagtanong kung bakit walang pasok si Jessie ngayon. Sinabi ito na nag-absent siya dahil sa lagnat. Nang dumating si Kelly sa bahay, pinatuloy siya ni Mildred sa kusina at doon siya pinagsasaksak sa likod. Nilagyan ng plastic sa muka para siguradong mamatay. Nang wala na talaga tong buhay, hinila niya ito sa banyo at doon, unti-unting tinadtad ang katawan nito. Binaon niya sa likod ng bahay ang ulo, kamay at mga paa ni Kelly. Samantalang ibang parte naman, inatado niya at nilagay sa freezer. Halos masuka naman si Jessie habang kinukwento ni Mildred ang sinapit ng kanyang kaibigan. Humagulgul niyang tinatanong si Mildred kung bakit niya yung ginagawa sa kanila. Tinawag ni Mildred si Gina, ang kanyang kapatid.
Laking pagtataka naman ni Jessie na sa ginawang yun ni Mildred dahil wala naman siyang makitang ibang tao. Sinabi ni Mildred na nagpakamatay itong si Gina dahil ayaw panagutan ni Dennis ang kanyang dinadalang sanggol na halos 5 buwan na. Tiningnan muna ni Mildred si Dennis at saka inangatang suot na long sleeves. Doon, makikitang puno ng pasa, sunog ng sigarilyo at sugat ang braso ng dalaga. Malupit ang asawa mo. Alam mo ba yon? Sabi nito at saka tinutok ang kutsilyo sa leeg ni Dennis habang unti-unting binabaon ng dulo nito dahilan para tumulo na ang dugo. Akala mo lang mabait itong asawa mo. Pero alam mo bang unang araw ko pa lang dito? Tulad ng kwento ni Gina, hinihipuan na ako. Hindi totoo yan! Sigaw ni Jessie. Hinawakan ni Mildred yung kutsilyo na ipababa ang talim at sinaksak sa ibabang bahagi ng katawan ni Dennis. Doon, tuloy ang magos ang dugo sa kanyang hita. Matapos ang ilang araw, gagahasain ka niya. Itatali sa kama. Sabi ni Mildred na parang may kinakausap na multo. Binoon pa lalo ni Mildred ang kutsilyo hanggang may napansin si Jessie na lalaglag sa sahig. Ang pagkalalaki ni Dennis. Ilang beses kang hinalay at pinahirapan ng lalaking ito, Gina. Ana sa pagtatapos ko sa buhay niya. Manahimik ka na rin sa kabilang buhay. Humahagulgol na wika ni Mildred. Hindi totoo yan! Mahal ako ng asawa ko! At hindi niya gagawin yon! Sigaw ng kanyang amo kasabay ng pagtulo ng mga luha nito. Ang mga anak ko! Nasaan na sila? Pakiusap ni Jessie kay Mildred. Lumuhod si Mildred sa harap ni Jessie. Ang estopado ko, di ba masarap? Alam mo ba na yun yung mga anak ng kapatid ko? Nang alisin ito sa kanya para ilibing ng ina namin, kinuha ko ito. Dinala ko rito para ipakain sa inyo ang produkto ng asawa mo. Galit na sabi ni Mildred habang nilalaro ang dulo ng kutsilyo sa hita ni Jessie. Unti-unti na lumalabas ang dugo mula rito. Nasa isip ni Jessie ang kanyang mga anak. Dapat nandun siya sa tabi ng mga ito. Patuloy pa rin siya nag-iisip ng paraan kung paano makakawala sa pagkakatali at mapuntahan ng kanyang mga anak. Akmang tatayo si Mildred nang iuntog ni Jessie ang kanyang ulo sa kasambahay, kaya naman pareho silang natumba. Nakita niyang tumayo si Mildred at ilapag ang kutsilyo sa mesa, kaya naman pilit itong inabot ni Jessie. Nang mahawakan niya na yung kutsilyo, kakalagan niya na sanang sarili na bigla muli siyang natitumba ni Mildred sa sahig, pero naitusok niya ang kutsilyo sa tiyan nito. Inalis niya ang katawan ni Mildred sa kanyang ibabaw at kinalagan tali sa kanyang kaliwang kamay at mga paa. Tumakbo siya sa taas at hinanap niya ang kanyang mga anak. Doon niya nakitang nakatalit na kabusal ang mga ito sa loob ng banyo. Ganyang niyakap ang dalawa at inakay palabas ng banyo upang tumawag ng pulis. Paglabas nila ng banyo, nakita niyang may hawak na kahoy si Mildred at akma sana siya nitong hahampasin pero napigilan niya ito. Nagpagbuno silang dalawa at umabot sa hagdan hanggang sa nagpagulong-gulong sila pababa. Nabagok ang ulo ni Mildred, samantalang si Jessie naman ay hindi maigalaw ang kanyang katawan. Sa huling sulyap ni Jessie sa mundo, nakita niya si Mildred na niyakap ni Gina. Tinayo niya ito at naglakas sila palabas ng pinto. Okay, so yun po yung story regarding nga po dun sa kakaibang katulong na ito. Parang ang weird ng kwento in a way. Parang ito na naman ako. Para kasi may mga ganito kasi talaga mga kwento talaga eh. Na parang may mayroon siyang kinalaman o may pagkakahalin tulad nga po talaga siya sa mga movies. Ito naman, parang medyo napanood ko yung isang version kasi maraming version to at isa na nga dito yung isang Filipino version na si Kylie, nakalimutan ko yung apelido niya, yung sa Miss International. Hindi Kylie Padilla eh. Ano ba yun? Kylie something. Basta Kylie something. Ganun. So anyway, so itong katong nga sa maid, yung maid na naghihiganti. Okay? So pinaghihiganti niya yung kapatid niya or someone na basta parang ni-rape ng... Hindi naman actually ni-rape. Okay? Para bang mayroon siyang nakarelasyon niya yung amo niya and then nabuntis nga and then syempre yung asawa, yung legit na wife, alam na pumayag na lang siya na ganun-ganun na lang yun. So, parang pinatay nila and then,
Ayun na nga. So, doon na yun, di ba sa parang umiikot yung kwento. At mayroong mga similarity dito sa kwentong itong aking binasa. So, ganito, ang para sa akin talagang napakahirap maging isang kasambahay kasi nga tuloy niya nakikisama ka. Siyempre, swerte mo na lang kung napupunta ka sa mababait yung mga amo mo. Pero malas mo talaga, katulad niya malupit. Bukod sa pinagmamalupitan ka na nga, yung ginagahasa ka pa. Pero grabe naman tong Dennis na to. Parang 16 years old na, nakakapagawa pa ng ganyang kahalayan. Grabe. Okay, anyway, so para sa akin, nagtataka naman ako bakit hindi lang siya nagsumbong sa polis itong si Gina. And then, hindi na lang siya ito namang kapatid siguro na loka, ganyan. And dahil nga nawala yung kapatid niya, kaya nakagawa siya ng ganitong karungmal-dumal na bagay na, ayun nga. Para sa akin naman dapat hindi niya na dinama yung mga bata, pati yung asawa, kasi obvious naman, di naman alam ng asawa na may nangyayaring ganun sa kanyang asawa at sa kasambahay. Pero parang may suspicion na rin yata siya. Kasi remember, may part doon na tinignan niya ng matalim yung katulong. So parang may suspicion siguro siya na may ginagawang kababalaghan itong katulong at saka yung asawa niyang manyak. Okay. But sadly, yun na nga yung nangyari na, well, actually hindi naman sad. Mabuti nga, deserve ng lalaki na mangyari yun sa kanya. Buti nga sa kanya, naputulan siya ng ari at para hindi na siya makapamulesya pa ng ibang babae. Okay. But anyway, I hope na nag-enjoy po kayo sa ating story for today. So, sana po ay wag po kayong magsabang makinig. Meron pa tayo ulit bukas. At magpapatuloy po natin to hanggang sa 2025. Pero hindi naman araw-araw. Siguro every other day. Anyway guys, God bless po. Take care always. And then, yun nga, kita-kits tayo ulit tomorrow. Bye-bye!